You got it right! Yes. Because, what? You know what? I have an issues with Jesus. May issue ako sa kanya ngayon. What is that? Issue? Yes. It's definitely an issue that you and I are having also. Kapag ka dumarating ka sa mga pagkakataon. Basta may issue ako kay Jesus. Gusto niyo malaman? I have some tough times. Especially nighttime kagabi. Hindi ko alam, parang may mga bumalik sa isip ko na ayaw ko nang isipin. Oh my God, sabi ko, Lord Jesus, kagabi nasa shower ako. I'm talking to Jesus. I'm talking to Him. Lord Jesus, ayaw ko na pong balikan yung trauma. Some things that traumatize the most. Ayoko na talaga. Then, sabi ko sa Kanya, Lord, gusto ko po sana, Panginoon, kapag pag sinabi ko may faith ako, it should be real, na talagang tanggal ang takot, tanggal ang lahat. And then you know what? The Lord revealed something to me. The Lord revealed something to me na napakaganda. Isa lang sinabi niya sa maliit na boses, Jesus talked to me. Jesus told me this. Hey son, I'm always with you. Kay matakot ka, kay hindi, I'm always with you. So narilib ako. Kasi lalo kong nakita na tayong mga tao, subjective talaga tayo. We're subjective. Madaling magbago ang moods natin. Remember, di ba, katasabi ko lang, maski ako nag-preach kami, maski kami nag-share ng good news, dinadapuan din kami nito. Ewan ko kung ano yun, pero something like, there are things in your life that you really don't want to even remember. Believe me. That's why sabi ko kanina, may issue kay Jesus. Issue na sinolve naman niya, no? Na Jesus is very good, very gentle. Naiyak na lang ako dahil, Lord, hindi mo ko iniwan. Yun, hindi mo ko pinabayaan. Don't think na Christian living, you will live without an issues. No. You certainly got yours. I certainly got mine. We have still some issues sa buhay natin na ayaw na nga natin kung sana balik-balikan pa. So kagabi sabi ko, okay, medyo ano po talaga ito, by being real, by being true, ganyan po talaga, no? Ganyan ang buhay Kristiyano. Sabi ko, Lord, sana dumating yung time na talagang napakatapang ko na yan, sabi ko. And yes, punong-puno naman ng overflowing na salita ng Diyos ang mga situations natin. Dahil pag Kristiyano ka at meron ka mga issues kay Jesus o ano man yan, meron tayong pinaguhugutan. Alam natin, the Holy Bible, the Word of God, the Word of Jesus, no? The Word of the Lord Jesus Christ is so powerful. Okay? So, tignan po natin yung nakalagay po dito sa Romans chapter 12. Napakadali lang nito eh. 'Di ba? Napakadali lang po nito. Romans chapter 12 verse 9 hanggang 10. Okay? Tingnan po natin. Yan, ganyan natin para may pangguhit tayo. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another.
So, yan po. At saka dito po maganda yung nakalagay dito sa bandang 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Okay. So, ganyan po yan. Alam po ninyo, kapag tayo po mga Kristiyano ay mayroong mga pinagdadaanan sa buhay, especially mga trauma, yan po ay evil. Evil days, no? Kaya, i-overcome po natin yan by reading the Word of God. By immersing yourself more to the Word of the Lord Jesus Christ. Dahil sa totoo lang po, yan lang po ang kailangan natin, no? Kaya tignan niyo po rito sa chapter 13 naman, Romans chapter 13, hanggang 12 hanggang 14. Tignan po natin mabuti. Nakalagay po dito. Basahin natin. And do this, knowing the time that now it is high time to awake out of his sleep, for now our salvation is nearer than when we first believed. Mas malapit na raw ngayon ang salvation natin kaysa nung una tayo naniwala. Ibig sabihin papalapit ang araw ng rapture. Yes, papalapit ang araw ng rapture. Pero habang papalapit yan, may mga issues ka pa rin, may mga dinidil ka pa rin na takot and all that. Meron pa rin po talaga yan. Huwag ka magpaka-ipokrito. Binasa ko na nga eh. Hey, wala na akong takot. No? Meron pa rin. Dumarating yan. Pero Jesus is our strength. No? High time, no? Diba? The night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh to fulfill its lusts. Okay. Pag sinabi po kasing flesh, ang akala po ng ibang Kristiyano pag sinabing flesh, yung gawa nila, hindi. Yung gawa nga po, gawa nila. Pero ibig sabihin po noon, pag sinabing flesh, nagdidepende ka nun sa kaya mong gawin para maging banal ka. Hindi. Ibig sabihin, wag mo nang gawin yung mga yun. Gawin mo na lang, put on Christ. Put on Jesus. Hayaan mo si Jesus ang kumilos sa lahat. Kaya sabi ko, I have issues with Jesus because my issue is also his issue na talagang concern siya. Kung may issue ka, mahalaga kay Jesus yung issue mo, kung ano man yun. Diba? Lord, ayoko nang balikan. Talaga may mga, kasi yung pangyayari talagang nakakapanliit, nakakapanlumo, may mga nakakabwisit na pangyayari sa buhay na ayaw mo nang balikan talaga. Kaya talagang, Lord, gusto ko talaga pag naisip yun, talagang matapang na ako. Pero sabi ni Lord, kaya nasa katapangan ka, kaya nasa kaduwagan ka, I'm always with you. So, narilib ako. Thank you, Jesus. Lagi siyang may mga magandang sagot sa atin. Talagang bumulong siya habang I was at the shower last night. Naliligo ako. Mag-aalas 12 na ng gabi. Mainit eh. So, naligo ako. Sabi ko, Lord, hindi ko siya sinasabing bakit, pero sabi ko, Lord, I don't want to feel this way anymore. Ayoko na. Gusto ko, Lord, lagi ako matapang gano'n eh. Sa bagay, baka pag naging matapang na tayo, baka hindi na natin kailangan si Jesus, di ba? So, yes, marami pa rin akong mga tinatanong. Kaya, ang answer ko, kinukuha ko lahat sa Bible. Let me know, Lord. What's your will? Di ba? Let your will be done. Napakahalaga po niyan. Sabi nga ni Joseph Prince last week, napanood ko po siya. Napakahalaga ng God's will. Not my will, but yours. Ito po yan. Sabi naman ng ibang nasa biyaya, pag nagsasabi ka ron nun, ikaw daw ay parang si Jesus lang. Sa konteksto ni Jesus, tama rin yun. Pero sa konteksto natin mga Kristiyano, okay din yun. Kasi talagang we are clueless sa mga nangyayari sa lives natin. So we need Jesus, the will of the Lord Jesus Christ to walk dito sa mundong ibabaw na ito. Dahil talaga naman, we are clueless. Pero with Jesus, we have the clue. Okay? So ayun, not clue, but answers already. Thank you po.
Pasensya na kayo sa akin. Nagpakatotoo lang ako. God bless.